Isang matinding bakbakan ang naganap sa pagitan ng Magnolia Chicken Templados Hotshot at Rain or Shine Elasto Painter sa Bahrain na nauwi sa panalo ng Ross at sa pangunguna nito sa team standing. Ngunit ang laro ay nabalutan ng malaking pag-aalala matapos magtamo ng malalang injuries ang dalawang pangunahing manlalaro ng Hotshot na sina Jerome Lastimosa at Paul Lee. Nagsimula ang laro sa mabilis na atake ng Ross sa pamamagitan ng win 3-pointer ni Jonard Clarito na agad namang sinagot ng 6-0 run ng Magnolia. Gayunpaman, rumisponde ang Ross sa sunod-sunod na tres kung saan dalawa rito ay mula kay Kaylan Chongson. Ang pinakamasamang nangyari sa unang quarter ay ang maagang pagka-injury ni Jerome Lastimosa sa kanyang ankle na milipit sa sakit at halos maiyak si Lastimosa na nagdulot ng matinding pag-aalala kay Coach L.A. Tenorio. Naglabas pa ng stretcher ang medical team ngunit pinili ni Lastimosa ang magpaakay na lang pagbalik sa locker room. Ayon sa ulat, magang-maga na agad ang kanyang severe sprain injury. Sa kabila nito, nagpatuloy sa pag-arangkada si Jonard Clarito na tinapos ang unang quarter na may 12 puntos at 6 na rebound. Nakabawi naman ang Hotshot sa dulo ng quarter back-to-back 3-pointer ni Javi Gomez Deliano na nagtapos ang quarter na pabor sa Ross 27-24. Pagdating ng ikalawang yugto, trash talk ni Coach Yeng Giao at pagsirit ng lamang ng Ross samantala natawagan ng flagrant foul penalty 1 si Mark Baroka matapos niyang headbuttin si Andre Karakut. Ito ang nag-udyo kay Coach Yeng Giao na mag-trash talk kay Baroka. Nananatiling kontrolado ng Ross ang laro at nagtuloy-tuloy ang kanilang outside shooting sa mga tres ni na Adrian Nocum at Leonard Santillan kung saan lumobo ang kanilang lamang sa double digits. Present sa venue ang dating import ng Rain or Shine na si Win Chising kahit pa nagparamdam ng back-to-back end 1 si Saber Lucero at sinundan pa ng dalawang end 1 ng tinaguriang lethal weapon na si Paul Lee. Natapos ang first half na lamang pa rin ang Rain or Shine 53-47. Nagpatuloy ang malas para sa Magnolia sa pagsisimula ng ikatlong yugto. Bukod kay Lastimosa, hindi na rin nakabalik pa si Paul Lee matapos magtamo ng hamstring injury. Dahil dito, mas lalong nag-aalab ang Rain or Shine lalo na nang kumana agad ang back-to-back 3-pointer si Chris Porter, lalo pang sumama ang loob ni Coach Tenorio nang nagsunod-sunod ang tatlong 3-pointer ni Stanley Pringle na nagpalobo sa lamang ng Rain or Shine sa 16 na puntos. Nagpatuloy ang tilang sumpa ng court nang magtamo rin ng ankle injury si Jonard Clarito bago matapos ang quarter. Gayunpaman, mas ramdam ang pagkawala ng main guard ng Hotshot lalo pa at nalalapit na ang playoffs. Natapos ang third quarter, nabawasan ang tambak 81-69, pabor pa rin sa Rain or Shine. Nagsimula ang fourth quarter sa pagbuhay ng Hotshot sa kanilang 9-2 run sa pangunguna ni Lucero na nagpababa sa lamang ng Rain or Shine sa 4 na puntos. Ngunit kumana ng pamatay na sunog na corner 3-pointer si Kaylan Chongson na nag-cramps naman matapos ang tira. Muling binaba ni Baroka ang lamang sa 5, subalit selyado na ang panalo ng Rain or Shine. Matapos ang 3-pointer ni Gian Mamuyak, hindi na nakabawi pa ang Magnolia. At sa uli nagwagi ang Rain or Shine na nagbigay sa kanila ng ika-8 panalo at number 1 spot sa team standing.